years ago, ang Diyos ay naging katulad nating tao. That's the very essence of Christmas. Palagpakan po natin. So, ano ang higaya na si Jesus ay naging katulad nating tao? Malaki. Sabi sa kanila, malaki. Tingnan niyo ito. Ang sabi ka noon, God is a spirit. Ang Diyos ay spirito. Ang spirito hindi natin nakikita. Amen? Tingnan mo ito. Pag tayo ay nakakita ng mga artista, natataranta tayo. Naalala ko tuloy ang aking anak na si Biko nung bata kaya, daling pang bata, mga nasa nursery or kinder, nung makita niya si Jollibee, wow! Haram-halos pa yung matay. Saan kanya nakita Jollibee? Diba? Si Michael naman, magamat nung namasyal kami, at nung dumaan si Santa Claus, Santa! Ganyan, diba? Magamat tayo yung bibiro lang sa, pero makita ko sa exciting siya nung sa kanya nakita. Kami naman nila brothers area, kami ay namimiling gano'n sa isang sikat din na department store. Ay, gano'n, check! Nandiyan yung artistang ganito. Hindi ko na babanggitin, di ba? Kaya si Jerry naman, nakakita niya nga, yung sinabi ko na hindi naman, sikat artista kaya lang hindi talaga nasa, yung mga top of the line. Kaya si Jerry naman, ay, simple-simple, pero gusto natin tingnan, di ba? Kaya mas simple-simple. Pero pag dumaan si Shawi, wow! Hindi wala ng simple-simple. Bakit hindi pag-gita ka na, Hello, narinig mo kayo, Shawi? Okay, so paano pa natin Panginoon? Ang Diyos, tao lang ito na yan Bakit? Tingnan mo ito nga ito. Yung dolphin lang para makita natin, galing sa ibang bansa, pumunta ng Ubaw. May bayad yun. Sabi may bayad yun. Ako naniniwala dadan sa mga tao ron. Kasi hindi na magbabiyahe. Kasi normally, para makapanood ka ng dolphin, 500. Pupunta ka pa sa Subic, ang layo ng biyahe. Dolphin lang yun. Now, going back sa ating Panginoon, ang Diyos, kung siya ay mananatiling spirito, sabi ko na sa verse 18, no one had seen God at any time. Wala nakakita sa Diyos. Kaya nga nung araw, before the coming of the Lord, pag meron nakakita sa Diyos, akala lang nila yung talagang, natatakot sila. Alam nila, pag nakita ang Diyos, namamatay ang tao. Pero salamat sa ating Panginoon, ang Diyos nagpakita sa atin sa pamagitan ni Jesucristo. Kaya sa gano'n ng Bible, walang pagtatalo-talo. Malaki talaga ang hiwaga kung paano ang Diyos naging katulad natin. Pero kung malaman nyo, kailangan natin is impossible. Hindi mo problema yun. Problema ng Diyos kung paano siya ay naging katulad natin. Pero ginawa na ng Diyos Ginawa niya ito para ang biyaya dumating sa atin na yung Diyos na hindi natin nakita po natin. Palakpakan po natin. Second, basis, nag-reside ang Diyos kasama tayo. Alam niyo po, pag ang isang tao ay mataas sa kanyang kalagay sa lipunan, yung matalaw lang tayo sa halimbawa sa patay, di ba? Kung si Congressman, si Mayor, barangay captain, pumunta, ang nila ayaw na Dumalaw yun para iboto mo siya. Amen? Pero ang ating Panginoon, kaya siya dumalaw sa atin, kasama na lahat, hindi lang dumalaw Kung hindi, nandahan ng Diyos dito sa lupa. Ang sabi gano'n ng Bible, sabi gano'n ng angel of the Lord, yung sisilang ni Mary, yung kanya, nasa sinapupunan niya, tatawagin itong Jesus dahil kasi siya ay magliligtas sa kanyang mga tao. He will save His people from their sins. Pero pansinin po natin, hindi lamang Jesus yung sinabi. Bagus, sabi nga naman siya, tatawagin Emmanuel. Sabi ko lang Emmanuel. Kaya sa tatawagin Emmanuel, dahil kasi ang Diyos ay kasama ng mga tao. Ang Diyos ay nanahan, kapili yung mga tao. Alam niyo po, para ang isang tao, maunawaan niya ang kalagayan ng tao, kailangan makasama niya ito. Pag hindi mo makakasama yung mga tao, hindi mo talaga mararamdaman yung kalamdaman. Kaya ngayon ang ating Panginoon, Diyos siya, alam niya ang lahat ng bagay. Pero iba yung talagang naramdaman mo rin
si Jesus, yung kahirapan natin, naranasan ito. Dahil siya magmula isininang hanggang sa namatay na mahirap. Kaya hindi tayo tutuusin makapagreklamo sa Diyos na, Diyos, bakit mo ko nilikhang mahirap? Siya nga, from the very beginning, mahirap. Para lamang talaga abutin ang lahat ng tao. Ang sangyayari na dahil ginawa ng ating Panginoon na ganitong bagay, tayo nakakatiyak na pag tayo lumapit sa trono ng biyaya ng ating Panginoon, talagang tutugunin tayo ng ating Panginoon. Dahil He knows yung mga needs. He knows our infirmities. Yung lahat mga bagay na naranasan natin, naranasan niya actually. Kaya napakaganda. Dahil ang Diyos ay nakasama natin, that's grace. And then, another point is, allowing His disciples to see His glory. Ano yun po? Nung naparito ang ating Panginoon, sabi nga gano'n, hinubad niya ang kanyang kalwalatian. No? Iniwan niya ang kanyang kalwalatian. Nung naparito siya, hindi mo makikita ang kanyang pagiging Diyos ng direktahan. Kailangan mong mag-apply ng pananampalataya para makita mo ang pagiging Diyos ni Jesus. Sa totoo lang, nung naparito siya, talagang normal na tao ang ating Panginoon na makita mo sa Kanya. So, kumbaga, wala namang kakaiba na masasabi po natin. Kasi, makikita mo lang ang pagiging Diyos niya nung simula na siyang kumilos bilang Diyos. Nung at the age of 30, matapos siyang bautismuhan. Kasi magmula nung una, hindi niya ginamit yung kanyang pagiging Diyos. Kaya hindi totoo yung mga Santo Niño, yung hindi totoo yung bata pa, hindi ko gumagawa ng mala. Ano po yun? Paniniwala lamang ng mga tao yun. Pero in reality, si Jesus, nung matapos siyang bautismuhan, nung siya nagsimulang maglingkod, that's the very first time lamang na makita ng mga tao na iba pala si Jesus. Kaya mas sila yung mga kapatid niya, wala silang nagulat na lamang sila. Si Jesus po, 4 na kapatid ng lalaki at may mga kapatid pa rin sa babae. Hindi nila alam na yung kanang kuya, ito pala ay Panginoon at Diyos. Noong una, ay nagbibigay pa sila ng advice kay Jesus. Lalo na nung nabalitaan nilang gumagawa ng mala, sabi na gano'n ay pag ikaw ay nanatili sa bahay, paano ka makikilala ng mga tao? Kailangan, kung gusto mo talaga makilala ka nila, lumantad ka sa anak, pumunta ka dun sa Jerusalem. Sabi ko ng Bible sa John chapter 7, maski na yung mga kapatid niya, hindi naniniwala sa Kanya. Sa mga kaibigan ito, nung nakarito ang ating Panginoon, magmula 1 year old hanggang 30 years old, talagang hindi mo makikita ang kanyang pagiging Diyos. Perfect humanity. Pero magmula nung siya'y naglingkod, unti-unti nakita ng kanyang mga disciples. Yung mga taong sumusunod sa kanya, yung kanyang glory. Sa totoo lang, nauna pa yung ibang tao kaysa mga kapatid ni Jesus na makilala si Jesus. Bakit? Kasi mga kapatid niya, matitigas ang puso. Pero anyway, yung disciples sa ating Panginoon, they see the glory of the Lord. Sila mismo nagpapatuto. And we beheld this glory. Nakita namin ang kanyang kalwalatian. And then another point is comprehension. Pag sinabi natin comprehension, yung pagkaalam sa kaganapan, yung kabuuan ng ating Panginoon. Pag sinabing Christfulness, yung sino ba talaga si Jesus? Pag ang pagkakilala mo lamang sa Kanya ay siya yung basta tao lamang, hindi mo talaga siya nakilala. May mga tao na tumatawag sa Kanya ng Panginoon, tagapagligtas, kaya sa totoo lang, hindi nila kilala ang Panginoon. Sa ating panahon, maaaring sabihin natin na pare-parehas lang naman yan. O kaya maaaring umigay sa inyong mga tahanan. Normally, ganun eh. Sabihin ng iba, ang husay magprisa. Ang liwanag ka. Nauna ba ako? Kaya lang, pare-parehas lang din yan sa amin eh. Gusto kong malaman nyo, hindi pare-parehas ang lahat ng nagpapahayag. May mga tao na nagpapahayag ng salita ng Diyos, pero hindi nila talaga lubusang kilala ang ating Panginoon. Now, gusto kong makita nyo ganito. Ang sabi ka naman sa sa John chapter 1, verse 15 and 16. John bore witness of him, and cried, saying, This was he of whom I spoke. He that cometh after me is prepared before me, for he was before me. And of his fullness, sa kanyang kaganapan, sa kanyang kabuuan,
ay natanggap namin. And grace for grace. Sabi po natin, grace for grace. Kaya ang ibig sabihin, na nakilala nila ang ating Panginoon, natanggap nila, nakilala na nila ang ating Panginoon, grace for grace. So, narin po ang grace for grace sa pagkakilala nila sa ating Panginoon. Okay? Alam niyo po, nagsimula ang ministry ng ating Panginoon matapos siyang bautismuhan ni John the Baptist. Nung bautismuhan siya ni John the Baptist, si Jesus umalis na ron. At pag-alis ng ating Panginoon, sabi nga ni John the Baptist, doon sa kanyang mga alagad, behold the Lamb of God. Narito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kaligtasan, ng mga kasalanan ng sanlibutan. Behold the Lamb of God who will take away the sins of the world. Alam niyo yung una niyang sinabi ito? Wala namang naniwala eh. Maski na yung mga alagad niya, hindi naniwala. Maski na si John at saka si Andrew na unang disciples ng ating Panginoon, hindi naniwala. Dahil kasi hindi sila sumunod. Kaya si Jesus kailangan pang muling bumalik. Matapos siya bautismo, bumalik ulit si Jesus. Nung bumalik si Jesus doon sa lugar, sinabi ni John the Baptist, behold the Lamb of God. Parang inamin na doon sa kanyang mga alagad, ito din yung sinasabi mo sa inyo. Kaya naman ako nagbabautismo para ihanda lang mga tao sa paniniwala sa kanya. Sapagkat si John the Baptist ang biyaya ng Diyos para ang mga tao makilala si Jesus bilang kordero ng Diyos. Palakpakan mo lang natin. Kaya ngayon, ano nangyari? Sa dami ng mga tao, take note, sa dami ng mga tao, dalawa lamang ang naniwala. Alam niyo po, kanina habang naghahanda kami ng pagkain, sabi ko nga sa kala, isa lang sa dami niyong narito. Sino sa inyo ang naimbitahan? Pakitayo lang po, please. Sa mga naimbitahan, okay? Salamat po, okay? Alright, so, yan. Salamat. Okay. Tingnan niyo sa dami niyo yan. Sabi ko gano'n kanina, isa lang dyan ang talagang tunay na nakatanggap ng biyaya ng Panginoon, sulit lang. Bakit? Ang sabi gano'n ng Bible, pag isa raw tao nakakilala sa ating Panginoon, ang kalangitan nagbubuli. Sana naman ay talagang natanggap po natin ang biyaya ng Diyos. Isa lamang ang masasabi ko sa inyo para matanggap ng biyaya ng Diyos, huwag po matigas ang ating puso. Buksan natin ang ating puso sa katotohanan, sa salita ng Diyos. So naroon yung mensahe, the Lamb of God. Actually, hindi lamang naman Lamb of God yung message. Pero yun ang binigang emphasis ni John the Baptist. Unfortunately, hindi ito naunawaan ng mga alagad ng ating Panginoon. Pagkusaya, bukod pa kasi doon sa pagpapakilala kay Jesus na Lamb of God, in the first place, dati namin tinuturo ni John the Baptist na yung darating Messiah, yung kanilang hinintay na tagapagligtas darating. Kaya nung tinuro niyang Lamb of God, ang nasa isipan nila John at ni Andrew, ito yung Messiah. Kaya nung narinig nila yung Messiah, they followed Jesus. Sinundan na si Jesus. Sabi nga ni Jesus, sinong hinahanap niyo? Inano ng agibatar, alam ng Panginoon, dumarang sila. Napakaganda ng Panginoon. Sino nanalo nyo? Siyempre sabi na ikaw. Sa kanila, gano'n ang mga usapan. At matapos sila mag-uusap ng ating Panginoon, ay yung dalawa, agad-agad din ang pinuntahan ng kapatid nila, lalo si Andrew, pinuntahan si Peter. Sabi gano'n kay Peter, natagpuan na namin yung sinasabi na Messiah. Okay? So, meron silang magandang kumbinsi sila na ito yung Messiah. Kaya ngayon, ayon sa Bible, yung mga naniwala doon sa ganung message ay hinanap nila yung kanilang mga mahal sa buhay. So, ano ang nangyari? Dahil hinanap nila yung kanilang mga mahal sa buhay, ay si Jesus, nung nandun doon sa Cana, na kung saan merong handaan, merong ikinasal, ay gumawa siya ng himala. Yung tubig, ginawa niyang alak. So, sinong tao makakagawa na yung tubig maging alak? Hello? Siguro kung kaya mo gawin yan, ikaw ang pinakamayaman sa balat ng lupa. Amen? At hindi kaya ng taong gumawa ng tubig maging alak. It takes God para ang tubig maging alak. Alam pa katulad na siya. So, gumawa ang ating Panginoon ng miracle upang yung mga alagad niya ay lalong tumibay o ma-confirm yung kanilang paniniwala na si Jesus ang
nagsasabi pa lang sila na ito na talaga yung Messiah. Pero nung si Jesus ay gumawa ng himala, wow, naniwala sila. Eto na nga. Sabi mo natin, eto na nga. Eto na nga ang Messiah. Wala pa ka lang ginagawa. Kaya ang sabi ko sa they naniwala sila. So may mga natin yung kanilang kalagayan. Magmula doon kay John the Baptist, na kung saan alaalamanin, pero ngayon nakita nila na si Jesus gumawa ng ganito nila. Ito na nga yung hinihintay natin. Kaya tumakbo panahon, ay si Jesus gumawa ng ng himala. Una, actually, bago pa nangyari yung pakainin ng ating Panginoon yung mga tao ng tinapay at isda sa kukunting piraso, ay ang ating Panginoon, nauna na nga pula yun, okay? So, si Jesus, gumawa muna siya ng himala. Naghimala ang ating Panginoon, sabi niya gano'n ay, saan ba tayo bibili? No? Sabi gano'n, ako. Sabi gano'n, na kanya nga kasama, Lord, wala naman dito tindahan. At bukod pa ron, napakarami mga tao, di ba? Sabi gano'n ay, meron tayo itong baon, ilang pirasong isda, ilang pirasong tinapay. Sabi gano'n ni Jesus, sige, pagpuhin yung mga tao. Inayos ang arrangement para hindi magulo. Alam niyo po sa ministry ng ating Panginoon, ayaw niya na magulo. So napakarami mga tao, 5,000 lalaki, hindi na binilang ang babae at mga bata. So pinaubos silang lahat. Para makita nila ilang pirasong tinapay, ilang pirasong isda, lahat sila nakakain. So nung nakakain sila sa ganung karaming piraso, hindi na sila pinauwi ng gutom, lahat sila pinakain. Wow! Alam, sabi lang, ito na yung propeta na hinihintay natin. Ito yung sinasabi ni Moses sa Deuteronomy chapter 18 na merong lalabas na propeta na katulad niya. Ibig sabihin ngayon, sa ganung kalagayan, para mag-equal na si Jesus kay Moses. So, ano ang nangyari? Yung mga tao kung saan man pumunta si Jesus, sunuran sila ng sunuran kasi yung pagkain kanila nakain napakasarap. Sabi mo natin, masarap. Nasarapan sila. Kaya nung si Jesus ay iwanan sila, pumunta sa kabilang ibayo, sumakay din sila ng mga sasakyan, pumunta din sila sa kabilang ibayo. At sabi nga naman sa ating Panginoon, kailan ka dumating dito? Sabi na sa Panginoon, kailan ka dumating dito? Si Jesus, alam niyo po, prangka. Sabi mo natin prangka. Hindi sa gustong saktan ng Panginoon yung damdamin ng mga tao, kundi nakikita ng Panginoon yung mga tao, bagamat wala naman siyang intention masama, nandun yung kanyang compassion na ayaw niyang umuwi ng gutom yung mga tao, pinakain niya. Pero yung motive ng mga tao, nung natikman nila yung sarap ng pagsama kay Jesus na mayroong kain-kain na masarap, hindi na nanilubayan ang ating pagpupunan. Sana Panginoon, iniisip nila dito libre ang kain, masarap sumama kay Jesus. Kaya ngayon tinapat sila ng Panginoon. Hindi niyo po hinahanap dahil sa himalang inyong nasaksihan. Kung tutusin, gusto niyo sumusunod sa ating Panginoon dahil sa himala na kanyang ginawa. Sumusunod sila kay Jesus dahil si Jesus yung propeta na sinasabi ng Bible. Pero problema ang kanyang motibo, negative, more on material. Sabi ng Panginoon, huwag kayo magsumikap sa mga pagkain na sisira. Magsumikap kayo sa pagkain mananatili hanggang sa kabilang buhay. Okay, so at least naniwala naman sila. Ano kami gagawin para magawa namin yung pinagagawa ng Diyos? Sabi gano'n ng Panginoon, ang pinagagawa ng Diyos ay maniwala kayo sa kanyang sinugo. Ibig niya sabihin, maniwala sa kanya. Now, sabi gano'n, siguro meron mga na-open na during that time. Ang sabi gano'n na-open ay, masigit ka ba kay Moses? So nasabi nila yun, na masigit ka ba kay Moses? Dahil kasi si Jesus isang himala lang. One day lang sila napakain. Pero si Moses, 40 years. So, si Moses, 40 taon sila pinakain. Yung ganun yung minuto. Si Jesus, one day lang. Tapos kung magsalita si Jesus, parang masigit kay Moses. Sabi nga ni Jesus, nung sinabi nga masigit siya kay Moses, sabi nga ni Jesus, ang mga ninuno nyo, yung kalakin hindi naman tinapay galing sa langit. Ako ang tinapay ng buhay. So sinabi ni Jesus, pero actually, bago nangyari yun, alam niyo po, merong wonder na ginawa si Jesus. Kasi nung iniwanan niya yung mga tao, kasi sunod na sunod sila sa iniwanan niya, yung mga tao, yung kanyang mga alagad, pinauna niya ito. Nagbiyahe sila sa tubig, at sa kalagitnaan, ilang kilometro yung layo,
hindi na tumatakbo yung sasakyan. Sinalubong na sila ng malakas na hangin. Parang binabagyo sila. Pero nakita na si Jesus galing sa prayer sa mountain, ay naglakad sa tubig, ilang kilometro yun, at nagpasampa sila ni Jesus. Kaya nung makilala nila na si Jesus yun, wow, napasabi sila, ito yung anak ng Diyos. Sabi mo natin sa lugar. Nung ang ating Panginoon gusto niya maligtas sa mga tao, sabi nga ni Jesus, maliban na kainin yung aking laman, inumin ang aking dugo, hindi kayo maliligtas. So hindi na makulungan si Jesus yung kainin na laman at inumin ng dugo. Tinapat na sila ni Jesus, the words that I speak unto you, they are spirit and their life. Nang ibig niya sabihin, kung sila ay maniniwala sa kanyang mga sinasabi, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Yung tinapay ng buhay, kailangan lamang nilang paniwalaan para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Pero ang problema, hindi na maunawaan. Kaya sa mga sandali ito, maaaring iba sa inyo, hindi nyo na ako naunawaan. Kaya iniisip nyo, sana makauwi na, kailangan magwawakas yung tayo pagpahayag. Kung ganito ang ating attitude, you will miss the grace of the Lord. Hindi darating sa inyong biyaya ng Panginoon. Huwag kayong pumayag ng inyong mga laman, ihahata kayo sa parang ayaw nyo na ang salita ng Diyos. Yung mga tao nasaktan sila, nung sinabi ng ating Panginoon, nung una, sabi niya, siya ay tagalangit si Jesus. So, yung mga tao, kung tutusin nyo ba, alam naman na si Jesus taga Nazaret. Alam nila si Jesus ang tatay, karpintero. Alam nila na ang nanay niya si Mary, kilala rin mga kapatid. Kailan lamang nakakasama na si Jesus. Pero may sinasabi niya na tagalangit siya. When all the way taga Nazaret siya. Kaya ngayon hindi nila maunawaan si Jesus. Pero tinapat sila ng ating Panginoon. Sabi gano'n ni Jesus, walang sino ang makakalapit sa akin, maliban na ilapit ng Ama. Nung sinabi ni Jesus yung wala makakalapit sa Kanya, nasaktan yung mga tao. Magmula noon, ang sabi gano'n, hindi na sila sumunod kay Jesus. Baga, parang nasa isip na, pahala ka naman. Hindi ka tulad ng una, masigasig silang sunod ng sunod. Sabi gano'n ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi niyo ako iiwan, di ba? Sabi ng Panginoon, doon sa 12, hindi niyo ako iiwan, di ba? Bakit? Bakit alam ni Jesus na hindi aalis yung mga tao? Kasi in the first place, bago nangyari yung nagpakita na siya ng wonder sa kanila. Naglakad siya sa tubig. Kung ikaw pa naman, yung alagad ng ating Panginoon, nakita mo naglakad ang iyong master sa dagat. Alam niyo po, nung araw pa, sa simula, kaya sa Bible natin malaki ang emphasis patungkol sa dagat, He who controls the sea or the ocean or the water must be God. Hello? Kaya si Jonah lumabas sa malaking isda kasi ang paniniwala ng mga tao ayaw kapangyarihan. Nagko-control ng mga dagat, sabihin, Diyos yun. Kaya, going back sa ating Panginoon, sabi nga nun ni Peter, kanino pa kami pupunta? Sabi, nasa iyo ang salita ng buhay. Pero kung tutusin, offended din sila eh. Sa mga ibang, lalo na sinabi, no man can come unto me. Nasaktan din sila. Sila Pedro na kanya makasama. Kaya lamang, alam nila na kay Jesus ang salita ng buhay. At bukod pa ron, nakita nila yung wonder. Kaya they confess that you are the Christ. Ikaw ang Kristo. So gusto ko malaman nyo, ang Christ at ang Messiah, the same. Yung Messiah, Hebrew. Ang Christ o Kristo, Grego lang yan. Yung Christ, English na yun. Kristo. Ang Kristo na natin ngayon ay Tagalog. Okay? So yung Christ dito na ginawa English, actually, sa simula yun ay Greek lang yun. Sa mga kapatid, yung pagkakilala nila ng una na si Jesus ay nagimala ng tubig na din alak na Messiah, dala-dala nila ito na you are the Christ. Pero this time, dahil nasaksiyan nila si Jesus na naglalakad sa tubig, you are the Christ, the Son of the living God. Tumaas ang taas, grace for grace. So yung grace, bigyan di ba grace? Miracle, grace, another grace, and then another grace yung paglalakad sa tubig. Grace yung nasaksiyan nila. And then, another point is, ang ating Panginoon, alright, so, si Jesus, kasama niya yung kanyang mga alagad. Now, gusto ko malaman nyo, no? Yung ating pinag-aaralan concerning grace for grace, yung testimony ni John, na siya at ang kanyang mga kasama, mga apostles, ay nakilala nila ating Panginoon, grace for grace. Yung pagkakilala ng lubos natin ito'y biyaya
So, nandun na tayo. Nung kasama nila si Jesus, napakaraming senior si Jesus, nireveal nila kung sino siya. Sabi ka na ng ating panahon, yung Revelation, nilagyan ko na sa mga Revelation, actually, hindi yan sa Book of Revelation. Pag sinabi natin Revelation, ay pagpapakilala, pag-reveal ng ating panahon kung sino siya. Nung una, sabi niya, I am the bread of life. Kailangan, pag kaya sinabi na siya, tinapay ng buhay, siya yung kailangan natin para tayo mabuhay. Hello, gusto kong malaman nyo, kailangan nyo si Jesus para kayo ay hindi mamatay. Hello, kaya pag kayo pumayag, sa araw na ito. Second, sabi ng Panginoon, I am the light of this world. And then, aside from that, sabi niya, I am the door of the sheep. I am the shepherd of the sheep. I am the resurrection and the life. So, 2, 3, 4, 5, apat na declaration na I am. No? Doon sa kanyang mga alagad na narinig, supposed to be dapat nag-develop, nagpo-progress yung kanilang faith sa ating Panginoon. So, ano ang nangyari? Ang nangyari, they call Jesus Master, Lord. Sabi ka na ng Panginoon, you call me Master and Lord. That's good, that's fine. Magandang pagkatawag sa atin. Ang problema, hindi naman kayo naniniwala na ako talaga ay Master and Lord. Pero gusto kong malaman nyo, kaya ako sinasabi ganitong bagay na aking gagawin para pag dumating ang mga pangyayari nyo, dating na sa inyo ang pananampalataya na ako nga ay Master and Lord. Meaning to say, ganito, sa ating kapanahunan, marami mga tao na tumatawag kay Jesus ng Lord. Sapat na ba yun para sa kaligtasan? Gusto ko malaman niyo, sabi ka ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ng Panginoon, makakapasok sa akin ng Diyos. Dahil sa oras, sila ay itatapon sa dagat-dagat na apoy. Bakit? Sapat sa Pilipinas, so-called the only Christian country in Asia, lahat tayo tawag natin sa Kanya, Panginoon eh. Kahit wala pa tayo kay Kristo, wala pa yung pananampalataya, ang tawag natin sa Kanya, Panginoong Jesus. Amen? Pero hindi pala sapat yun na you just call Jesus Lord na wala kang pananampalataya. Kaya at this point of time, makita natin tumatawag lang sila, pero walang pananampalataya. Okay? So tingnan natin, para makita nyo, John chapter 13, verse. Okay. John chapter 13, verse 13 muna. You call me Master and Lord, and you say, well, also I am. Okay? So sa verse 19, now I tell you before it come to pass that when it is come to pass, you may believe that I am He. So, hindi natin gawa-gawa yung kwento. Bago sa gitna ng mga biyaya ng ating Panginoon, still, yung mga tao, hindi nila matanggap. Bakit hindi matanggap ng mga tao sa gitna ng si Jesus dumating sa kanang biyaya? Parang kulang na ng biyaya ninyo. Diba? Uy, kailangan nila makilala mo ako. Ang problema, yung puso ng mga tao natitigas. Kaya ka nung si Jesus ay muling nag-voice sa mga patay, i-rebuke na ating Panginoon sila. Ang titigas kasi mga puso nyo, ang dami ng tinuro, hindi pa rin naniwala. Kaya sa gabi nito, sana po huwag tayo maging matigas sa ating puso. Kung sakasakal na yung intindihan na po natin, yung mga nakikita natin yan po ay biyaya ng Panginoon. Hello? Sabi ka nun, pag-amin na revelation. Sabi ka nun ng aming para sa kanyang mga lagat, iiwan ko na kayo. Okay? Iiwan ko na kayo. Huwag kayong malungkot. Sabi na, huwag kayong malungkot. Kahit na iiwan ko na kayo kasi ako'y babalik na sa pinanggalingan ko. Pero huwag kayong mag-alala kasi paghahanda ko kayo yung paglulugaran. Pero sabi ka nun nila, Lord, ipakita mo naman sa amin ang daan papunta sa pupuntahan mo. Akala lang siguro lang kung saan pupunta si Jesus. Sabi niya gano'n, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makakaparoon sa Ama, maliban sa akin. Ibig sabihin, doon sa langit siya pupunta. At kung gusto ng tao na makapunta sa langit, si Jesus lamang ang kailangan. Kaya sa mga sandali ito, si Jesus lang kailangan natin, gusto natin makapunta ng langit. Kaya sino mang tao na ayaw kay Jesus, halimbawa pag sinabi mo, halika, punta tayo sa gawain ng Panginoon. Pag ayaw mo talaga sa ating Panginoon, huwag ka na makaasa sa langit ka mapupunta. In the first place, hindi mo gusto eh. Di ba?
Sabi ni Jesus, ako ang daan. He is the only way. Wala namang tao, sino man, ang makapagturo sa akin ng daan patungo sa langit. Kaya lahat ng reliyon, hindi yan pare-parehas. Hindi, iba-iba lang ang pangalan ng Diyos. There is only one way to the Father, and that's the Lord Jesus Christ. So, ba't ako sabihin ng ating Panginoon ito? Ang sabi ka noon ni Philip, Lord, ipakita mo naman sa amin ang Ama. Siguro na-intriga siya. Ang tagal niya na kasama si Jesus, inaano niya na, sana ipakita mo naman sa amin ang Ama. Sabi nga ng Jesus, kay Philip, ang tagal na natin magkakasama. Hanggang ngayon, hinahanap mo po sa akin ang Ama. Ang sino mang nakakita sa akin, nakita ang Ama. Dahil ako at ang Ama ay isa. Wow, napakalaking biyaya. Napakalaking biyaya. Why? Pag sinabing, Son and Father are one, hindi lamang ibig sabihin dito equality, na ako at siya ay magkapantay, kundi kami ay isa. Bakit isa si Jesus at yung Ama? O yung anak at Ama ay isa? Because there is only one God. So, wala na one God. Meron lang isang Diyos. Both Jesus and the Father are one. They are only one God. And besides, sabi nga nun ni Paul, He is the image of the invisible God. Siya lamang ang Diyos na makikita. Kung gusto mong makita ang Diyos, ang Ama, na hindi nakikita, through Jesus, makikita mo Ama. Kaya sabi sa John chapter 1 verse 18, walang sinong tao na nakakita sa Diyos at any time. Pero ngayon, by the grace of the Lord, we can see God anytime through the Lord Jesus Christ. Yung mga anak ng Panginoon, hindi sila pumapalakpak ng ganyan kahit sabihin ni Jesus. Ang problema, they did not believe. Hindi sila naniniwala sa sinabi ng ating Panginoon. Kaya ngayon, kailangan pa ang patuloy na giyaya ng ating Panginoon sa Kanya. Pagdating, bago si Jesus ipako sa krus sa mga huli niyang yugto, nakasama sila bispiras ng kanyang kamatayan, sabi ng Panginoon, I am the true vine. So, ibig sabihin ng ating Panginoon, siya yung puno at kayo yung mga sanga. Ibig sabihin ng ating Panginoon, huwag na kayong umalis sa akin. Manatili kayo sa akin. Yamang natagpuan niyo ko, ay sa akin lang kayo. Kumbaga, anong mangyari at all costs, huwag kayong ihiwalay. So, napaganda ng revelation ni Jesus, I am the true vine. Kasi ang sinumang hindi nakakabit sa Kanya, ay hindi sa Kanya. Yung hindi nakakabit sa ating Panginoon, yung mga yan ay sinusunog lamang. Pero yung lahat na nakakabit sa ating Panginoon, silang lahat ay magbubunga ng pagkakatawag ng ating Panginoon. Now, si Jesus namatay. Alam niyo po nung namatay si Jesus, lahat na dyan, buhay pa. Okay, bulat tayo. Okay, lahat na kalab, yung mga grace na binigay ng Panginoon, doon si Jesus ay namatay, wow, collapse lahat yung biyayang yun. Kaya nung meron naglalakad na dalawang gano'n, sabi gano'n ni Jesus doon sa dalawang tao naglalakad sa daang lima, Emmaus. Ang sabi nga naman ay, bakit naman ang lungkot nyo? Sabi nga ni Jesus, sabi nga ng dalawa, hindi ka ba taga rito? Hindi mo ba alam na yung si ganito ay ang nakako? Siya pa naman yung aming naasahan. Siya pa yung namatay. Sa mga kapit, hindi talaga nila lubusang nakilala si Jesus. Wala talaga yung lubusang pananampalataya. Pero napakabuti ng ating Panginoon yung grace niya from the Lamb of God na siya ay naparito because the Lamb of God. Okay, na-traffic na. Okay. Alright, so the Lamb of God nag-progress into the Messiah na siya yung sinugo ng Diyos. Tapos ay siya yung Kristo, anak ng Diyos. Pagkatapos ay siya yung Master and Lord. And then after that ay siya ay isa ni the Father. Kung si Jesus ay namatay, bigla na lamang on the third day, He rose from the dead. At nagpakita siya doon sa kanyang mga alagad. Nauna na nga ang babae. Alam niyo po, nung araw, walang halaga ang mga babae. Pero gusto kong malaman nyo, in the
equal. Hello? Pare-parehas ang in-the-eyes of God. Kaya, nung naparito ang ating Panginoon sa kanyang biyaya, itinaas niya yung kalagayan ng mga babae, yung babae pa, ang unang nakakita ng biyaya ng Diyos, na kung saan talagang masabi kong napakalaking biyaya, kasi that's the greatest wonder all. Kung paano ng isang tao namatay at kaya niyang buhayin ang kanyang sarili. Sa totoo lang, yung wonder nito, bago pa dumating ito sa ganyang panahon, maraming beses niya ito sinasabi. Sa kanyang mga alagad na siya ay mamamatay at muling mabubuhay. Unfortunately, hindi sila naniniwala. Pero kahit na hindi sila naniniwala sa biyaya ng ating Panginoon, ang greatest wonder sa muling mabuhay, ang sabi ka gano'n ni Thomas, hanggang hindi ko nahawakan ang kanyang kamay at sa kanyang tagiliran. Alam niya kasi si Jesus ay pinako. Kaya Yahweh means behold the hand, behold the nail. Okay? Napakabuti ng Diyos. Nung araw pa, makita natin yung kanyang pangalan ay nagsisignify kung ano ang mangyayari sa kanya. So, alam mo yung Tomas na si Jesus ay mapapako at tinusok pa sa tagiliran. Maraming sabihin natin, napakawalang niya naman ng sundalo niya. Di ba? Pag napapanood natin, walang niya. Hindi mo siya walang niya doon. Sinaksak na si Jesus. Trabaho lang ulo, walang personalan. Kaya niya sinipat si Jesus para makatiyak na patay na si Jesus na ibababa sa krus. Hello? Kasi ang mga tao, pwede naman tumagal sila ng lagpas sa araw na nakapako. Amen? Pero si Jesus, hindi kasi siya napatay ng mga tao, kundi pagkus, ibinigay niya ang kanyang buhay. Kaya maasa pa mga tao. Alam niyo yun, probably si Thomas at a distance. Yung mga babae lang naman ang malakas na loob na lumapit. Yung mga lalaki, mas pinakita sa Bible, mas dubag sila. Kaya probably at a distance sila at kaya alam nila yung mga nangyari. Kung hindi man sila direkta nakakita, meron din nag-release sa kanila. Kaya sabi ni Tomas, hindi ako maniniwala hanggang hindi ko nakikita. Pero nung si Jesus ay umakasok na gano'n sa kanilang pagtitipon-tipon, ang sabi gano'n ni Tomas, my Lord and my God. Para siya, hindi ko sa natakot sila para bang ano, na sinasabi ng mga kalaban ni Jesucristo na nabigla lang siya. Hindi ho. Nung sinabi niya, my Lord and my God, that's an act of worship na naniniwala na sa this time that Jesus is Lord God. Meaning to say, ito na talaga ang fullness. Ito yung kaganapan nito, kabuhan nito ng pinakamataas na revelation ng Diyos that He is the Lord and God. Kaya hindi tayo maiyak. Ang pangalan ng gawin is Jesus is Lord, God, and Savior. Jesus ay muli na buhay sa mga patay. Lahat ng kanyang mga mananampalataya na receive the grace, they worship the Lord. Kasi nga, He is God. Alright, so balikan natin ang ating doctrine. Alright, so lastly is this. Exhibited by Jesus Christ. Ang biyaya, ito ay napamalas ng ating Panginoon. Yan mga ating time ay napakaisip. Hindi ko naman gusto kayong kumbaga, dumating ang susulan na parang na-board kayo sa haba ng presentation. Pero kung kayo magpapatuloy sa gawa ng ating Panginoon, maunawaan nyo, nasa pamagitan ng Jesucristo, ang biyaya ng Diyos ay talagang dumating sa mundo ito. Unfortunately, bagamat naparito ang ating Panginoon, isinilang para ang biyaya ng Diyos ay dumating sa atin, ano ang nangyayari sa atin sa tuwing Pasko? Ang naisip natin pag Pasko, aginaldo, di ba? Pera, yung nasa isip natin. Kailan natin naisip yung biyaya ng Diyos na ang Diyos nagkataong tao? Kailan natin naisip na ang Diyos pinili niyang makasama ang mga tao? Kailan natin naisip na ang Diyos gusto niyang makilala tayo ng lubos-lubusan? O makilala natin siya ng lubos-lubusan? Kaya ngayon, in application is this. Okay, bibilisan natin ang konti. Una ay, tayo ay magpasalamat. Pasalamatan natin this Christmas na ang Diyos ay ang kanyang biyaya sa pamagitan ng Diyos ay isinilang nagkataong tao ay nasaksihan po natin. Second ay kailangan tanggapin natin yung biyaya ng Diyos sa pamagitan ng kanyang kautanan. Tunay na walang nakakita sa Diyos Ama
Pero si Jesus, ipinahayag niya ang Diyos na hindi nakikita. And through Jesus, nakikita natin ang Diyos. Kaya pag sinabi ni Jesus, ang sino nakikita sa atin ay nakikita sa Ama, we ought to believe in faith. Kaya sa gabi ito, kailangan po ang pananampalataya para dumating sa inyo ang biyaya ng ating Panginoon. Another point is, accelerate your faith in Jesus. Hindi pa pwede manatili tayo na si Jesus ay lamang lamang sa atin, na siya yung kabayaran ng kasalanan. Kailangan mag-progress, makilala natin na siya yung talagang sinugo ng Diyos, siya yung tunay na anak ng Diyos, at si Jesus ay Panginoon at Diyos. Kailangan dumating tayo doon sa pinakapuntong yun, na makilala natin na si Jesus ay Diyos. Kung hindi natin makikilala si Jesus ay Diyos, we will die in vain. Sayang lang. Nasayang lang ang biyaya kung hindi darating sa atin ang pagkakilala na si Jesus ay Diyos. Sino siya yung naniniwala na si Jesus ay Diyos? Alright? So mamaya, kung hindi nyo pa nagabang tagagin si Jesus Cristo, please come forward. Last point, another point is, come to Jesus and not to blah blah blah. Ba't po naman, come to Jesus and not for blah blah blah. This Christmas, maaaring ang nasa isip natin, katulad ng mga bata, pag in-interview, ay si Santa Claus. Diba? Santa Claus ang lalapitan. Pero si Santa Claus ay, sabihin natin ito ay representation ng mga taong nagbibigay ng regalo ng mga magandang loob. Okay, there's nothing wrong na yung mga tao binibigyan nila tayo ng regalo. Pero gusto kong malaman nyo na yung regalo binibigay nila, sooner or later, mawawala rin ito. Either mananakaw, mag-destroy, o kaman. Pero ang tunay na regalo ay nanggagaling sa Diyos. Ang ating Panginoon ibinigay niya kanyang bugtong na anak. Kaya yun ang dapat, number one na makuha natin in the first place, si Jesus ang Christmas, the very essence of Christmas, ang Diyos nagkatawang tao. Kaya sana yung mga kasawin. Then last point is, enjoy Christmas. Everyone can enjoy Christmas. Celebrating the grace of God in incarnation. Ibig sabihin, sa panahon ng Kapaskuhan, dapat tayong magsaya. Dapat parang, magsaya. Magsaya. At magdiwang. Pagka sinilang na ang hari ng God. That's true. Tama yung kanta. No? Yung ganong essence, dapat talaga tayo magsaya. Kasi na, ang biyaya ng Diyos dumating sa mundo ito. Kaya ngayon ang tanong ko sa inyo, naniniwala ba kayo sa biyaya ng ating Panginoon? Kung hindi natin matatanggap ang tunay na biyaya ng ating Panginoon, walang saysay na mag-enjoy sa Christmas. Pero ang lahat ng Christian, you have all the reason in this world to enjoy Christmas. So, sa pagwawakas, grace is what? Grace is God became flesh. Okay? Passage natin. God became flesh to reside among men and manifest Christ's eternal glory. So ang biyaya ay ganito. Ang Diyos ay naging katulad nating tao para makasama natin sa mundo ito. Okay? Yun ang dahilan. Para makita yung kanyang kalwalatian. So kung hindi natin makikita ang kalwalatian ng ating Panginoon, kung sino siya, hindi dumating sa atin ang biyaya. Kaya sa gabi ito, abang ang lahat ay nakayupo at nakapigil, inaanyahan po kayo to receive the grace of the Lord. Okay? So come forward sa mga taong gusto ng biyaya ng ating Panginoon. Alam niyo po, pag hindi natin tinanggap yung biyaya ng Panginoon, hindi tayo maliligtas. Gusto ba natin na tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan? Gusto ba natin ang buhay na walang hanggan? Ito ang iyong pagkakataon. Awitin ko muna yung kapayapaan. Okay, please ka po. Kapayapaan ba ang hinahanap mo? Dito sa ibabaw ng mundong ito, di mo ba nalalaman? Kay Jesus lamang ito maranasan. Kay Jesus. Kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus lamang ito maranasan. We will pray for you. Kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus lamang ito maranasan.
Kaligayahan. Kaligayahan ba ang hinahanap mo? Dito sa ibabaw ng mundong ito, di mo ba nalalaman? Kay Jesus lang ito. For you know the grace of the Lord. Alam niyo ba ang biyaya ng ating Panginoon? That though he was rich, bagaman siya'y mayaman, siya po ay naging mahirap na katulad natin upang sa kahirapan, tayo po ay maging mayaman. That's good news. Yung pastong nakukuha lang natin sa mga tao, material na bagay. Pero sa totoo lang, pag tinanong natin si Jesus, yayaman tayo. Kung ano tayo yayaman? Sabi nga ng Bible, ang sino nagtatanggap kay Kristo ay binibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Pag tinanggap natin si Jesus, tayo po ay magiging anak ng Diyos, and that's grace. Walang kasing tapat na biyaya. Ang sabi nga ni John ay, behold, what manner of love the Father has bestowed upon us. Narito, ang sabi nga narito, ang uri ng pag-ibig ng Diyos na tayo ay gawin niya mga anak ng Diyos. Kaya ako sa inyo, huwag natin palagpasin ang pagkakataon. Kung nakilala natin si Jesus sa gabi ito, bilang Diyos siya, yan ang magdadala para tayo po ay maligtas. Sumunod po kayo sa panalangin. Sabihin po natin ang ganito, Panginoong Jesucristo, narito po ako. Narito po ako. At naniniwala. At naniniwala. Na ikaw ay tunay. Na Panginoon at Diyos. Sumasampalataya po ako. Na ikaw ay tunay ng Diyos. Na nag-aalis ng mga kasalanan. Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. At naniniwala po ako na ikaw ay namatay at muli nabuhay. At dahil dito, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung sinabi niyo po yan sa Panginoon, tunay na kaligtasan ay pag-isip. Ang masabi ko na lamang sa akin kayo makapagpatuloy sa biyaya ng ating Panginoon. Ang nalaman mo ang lang sa ating Panginoon. Ang ako po yung papasalamat po sa iyo dahil inakay mo ang kaluluwa ito para maglakad ng pananampalataya po sa iyo. Lord, ang nakilala nila Panginoon, nakita nila yung kabuuan ng iyong kaluwalhatian na ikaw na ay tunay na buhay ng Diyos. Ang dalangin Panginoon ay hindi ito manakaw ng Diablo. Bagkus ang bawat isang narito ay makapagpatuloy sa iyong mga salita. Kaya paghawakan niyo po sila Panginoon kung paano dinala niyo sila dito, naway patuloy po sila makadalo sa gawain. In Jesus' name, Amen. Papasalamat po sa iyo. Hindi mo binigo yung mga panalangin ng bawat isa. Magiging mga pag-aayuno ay ito po'y sinukliat mo na magandang response sa mga tao. Ang dalangin ko na lamang Panginoon na may patuloy mo kami gamitin sa pagkapalaganap ng Ebanghelyo. Yang ang nakilala ka namin Panginoon, naway ang lahat na nakareceive ng iyong biyaya ay may bahagi rin ang ganitong bagay. Kaya pagpalain mo ang lahat ng dumalo sa gabing ito. Nawaya kaming lahat ay patuloy na maging buhay na testimony at patungkol sa aming kakainin sa baba. Salamat Panginoon sa kagandahang loob na kayo kumilos sa bawat isa para magkaroon po kami ng kakainin. I-bless mo yung pagkain ng lahat ng kakain ay sila po yung maging mali.
At i-bless mo rin yung oras na kami narito. Naway umuwi ang bawat isa na talagang fully satisfied. Dahil di sa lugar ito, nakatagpo ka namin, nakilala ng lubusan. In Jesus' name.